um, let's start our tutorials on how to install React Native using JS Node, and for the IDE is using Visual Studio Code. And then let's start also by creating our or using emulator, which is our Visual Studio here. But dito sa Visual Studio is hindi tayo dito maggagawa ng code block or ng program. Gagamitin natin si Visual Studio for that. And then ang gamit lang ni Android Studio is for the emulator. If uh, wala, or rather hindi supported or hindi kaya ni device na mag-generate or mag-run ng isang emulator, gagamit tayo ng physical device. So, i-explain ko rin yung kung uh, paano gawin. So, let's start with the on the wait node. So, open nyo lang si node command prompt. So, makikita nyo yan. I've already run it, and then kailangan latest version si ating Node.js. So, for that, we just need to type node dash version, and then magpapakita na. So, yung ating node version is version 14.18.1. So, yan yung pinaka-latest. Then, in order to fasten or para mapabilis ang paggawa natin ng isang React Native, we're gonna use Expo client. So, in order to install the Expo client, we just uh, run npm, which is node attribute, and then install, and then global, then type expo.cli. So, ginawa ko na siya before kasi matagal yung installation niya. And then, so kung mapapansin nyo, maraming warning, pero ignore nyo lang yan. Then pagkatapos niyan, i-set up na natin si ating Visual Studio Code. So, si Visual Studio Code ang ating gagamitin for the yung IDE na gagamitin natin para mag-create ng React Native. So, first, kailangan natin mag-install ng mga extensions. So, ano-ano ba yung mga extensions na dapat natin gamitin? So, una-una is si Material Icon Theme. Kung hindi nyo gusto tawag dito? Hmm, mapabilis or may design yung ating what do you call this? Mga files. So, yun dun siya ginagamit. And then, the next one extension is si React Native, which is una-una is yung para sa debugger, which is yung React Native tools na gawa ni Microsoft. And then, for the snippets naman, para mas mapabilis ang ating paggagawa ng code or pagta-type ng code, is si React Native dash React Redux. So, code snippet siya. So, ayun lang. Tapos, for the mobile naman, para makita nyo dun sa since gumamit nga tayo ng Expo CLI or client, kailangan nyong i-install sa mobile device nyo si Expo. Punta lang kayo ng Play Store, then makikita nyo doon, and then ituturo ko mamaya kung paano yun. And then, ayan lang. So, bali itong video na pala na to is medyo paputol-putol siya or para medyo maayos yung pagkaka-edit din. So, hello ulit guys. So, the next one is
gagawa na tayo or magka-create na tayo ng ating first app. So, in order to make the first app, we're just gonna type expo initialize and then the name of the application you're gonna use or kahit anong gusto nyo ipangalan. So, pagdating dito, maglalabas ng isang template na workflow na pwede nyo gamitin. It's either si blank TypeScript, and then for the pair workflow naman, si minimal. So, for now, since na it is a tutorial, so mag-start tayo with the minimal. Wait, let's go with the minimal, and then enter. So, yan na po, after a matter of minutes, nagawa na po natin sa project natin. Now, let's start creating a program na. So, watch out guys. So, here, ito na po yung ating file, which is the example test, kagaya ng ginawa natin kanina. And then, it's just like the React na ginagawa namin from the web. Here, makikita natin dito sila assets, which is nandito yung mga image na ilalagay natin para ma-output sa ating project. And then, ito naman yung node modules, andyan yung mga libraries na pwede natin gamitin for our React project. So, ito si React.js, nandito lahat ng components, state na gagamitin natin. andito yung process or dito natin gagawin yung ating mga code block or statements. So, ayan. And then, let's proceed kung paano naman, since nagawa na natin to, let's proceed naman for the emulator. Okay. So, the next one is, papakita ko naman din sa inyo kung paano naman mag-output sa ating emulator. Which is, itong si emulator na to is, gamit natin dito is si Android Studio. So, bali, regarding naman dun sa physical device, you just download lang na yung Expo client natin, which is papakita ko din sa inyo mamaya. And then for that, ina-attempt natin na mag-output sa ating emulator yung ginawa nating program. So, mag-antay lang tayo ng ilang minuto for that. If ever, we should open na lang our Google Play. Oh, hindi pala. Kailangan pa mag-sign in. So, bawal siya. So, ito yung aking project before. It's a login form. So, let's just wait na lang. Bali, i-video ko na lang din, or rather, i-screen share ko na lang din yung for my device. So, let's wait lang, screen share ko lang. Screen record. So, for the screen, sa aking mobile device, which is, pupunta kayo muna sa Play Store, then hahanapin nyo si Expo. Ayan, Expo client. So, itong application na to is need nyo i-download para mas mapabilis yung output ng ating project. And usually, itong Expo client na to or Expo Go is hindi niya na kailangan ng connection or wire connectivity papunta sa inyong desktop or laptop. So, actually, may bibigay siya na what they call this, a QR code
for them para mag-run. So, papakita ko din sa inyo. So, as you can see, sorry, dalawa kasi din yung aking monitor for that, para mas mapabilis din yung pagko-codes ko. So, ayan, as you can see, ito yung, yung ating website para makapag-run sa ating mobile. So, bale, ito yung sinasabi kong QR code. And then, as usual, ito nga, tinatry natin i-attempt na i-run yung program natin sa ating Android emulator. And for that, para mag-run tong ating developer tools ng Expo is kailangan natin i-type si npm start. Ito. Yung ating project, npm start natin siya. Just like kung paano natin niraran yung ating React on the website, on creating the website. So, ayan, magkakaroon siya ng ilang minutes para mag-start, and then pag natapos yun, lalabas itong options, and then mag-output, lalabas yun sa ating browser. So, ayan. So, ganun lang. Para sa mobile naman, ang kailangan ninyo is strong connectivity. Kasi bigla-bigla na lang siya napuputol if hindi stable yung ating internet connectivity. Pag inopen nyo yung Expo application, may lalabas doon na nasa tools na scan QR code. Just scan it and then yun na. Tapos na. Ilalagyan ko yung demo. Wait, try ko sa ating browser. Mas mabilis. Examples for that. Kung paano natin gagamitin yung buttons. May mga tutorials naman si React Native. So here sa ating reactnative.dev, makikita nyo dyan kung paano pinacode block yung or pinaprogram yung ating application. So, what's about, ano nga yun? Like for example, ayan. So, ayan yung codes for the button. And then, papakita na. Tapos, kapag, halimbawa, si Android yung ginamit natin. Ito. Ayan. Yan yung makikita natin. Then, ayan, nagpapakita din sa Expo. Kasi usually, yan talagang ginagamit. And then, ito yung mga, attributes or yung mga states na gagamitin for that. So, yun lang. Ito yung pwedeng natin gamitin as a tutorial for that. Open din pala siya dito. Okay. Ayan pala. And then, Expo din pala yung gamit niya. So, ayun din pala. Konting trivia lang din for the Android. Android emulator. Usually kasi ang RAM na need niyan is minimum of 8 gig. So, bali kung may 8 gig ka, not necessarily applicable. Ma-output natin or mararan natin si emulator kasi usually sa mga 8 gig na yun, kumakain na yun ng una sa lahat yung
OS, and then yung other background applications like sila tawag dito, sila Discord, ano ba mga application na nasa background apps, yung mga services, Windows Defender. So yun, yung ano na yun, kumakain na kagad yun ng ano. So usually ang specs na para run nyo dyan is try nyo to upgrade yung device nyo or yung system na ginagamit nyo into 16 gig of RAM. And then, dapat yung threads is mataas na siguro mga nasa 4 cores, ganun. So, bale, ayan. So, usually, meron na rin akong 63% of memory. So, bale, ito yung specs ko is i5 7th gen, which is meron tayong 3.3 GHz. And then, meron yung 4 cores. Same lang din sila ng threads. And then, ito nga si memory, which is naka 16 gig tayo. And then, also, yung ating graphics card, which is usually dalawa nga yung aking monitor. Meron tayong yung integrated graphics, which is si Intel R. And then the second one is si 1050 Ti. So, ayun lang yung trivia. Also, in internet, mabagal yan. So, back on the video, eto na para na natin sa ating virtual emulator or mobile emulator ang ating program. So, as you can see, ito na yung application na Expo. So, got it lang yan. So, as you can see, since blank na yung ginamit natin, makikita nyo lang is a text, which is ito si text. And so, naka-view siya. And then, ang dami pala naka-open sa bale. Asan na si emulator natin? Ayan. So, as you can see, and so, bale, etong Expo is automatically hindi mo na kailangan ng any connections, physical connections with regards in our mobile devices. So, bale, halimbawa, let's say, hello world. Kulang pa ng D. Yan. Kapag sinave natin siya, automatically magre-refresh ang ating emulator. Same lang din yan sa ating physical device, which is yung ating phone. Bale, kapag, ayan, nag-refresh na siya, makikita nyo. So, ayan, hello world na siya. So, ganun lang siya kadali, and edit ko na tong video, and then shout out sa inyong ka-member. So, supposed to be, it's key, or let's say, Cristel. So, hello sa kanya. So, yun lang, guys. Thank you for this tutorial. Sana makatulong. And I hope na matapos nyo yung ginagawa nyong thesis. Gambare. Good luck.